bumili muna ako ng kape dito para relax no. 3:30 sarado na sila ang coffee shop. Usually pagka ganyang winter maaga magsara yan, pero pagka summer or spring or summer bukas lang yan, alam ko hanggang 5. So may isa pang coffee shop doon sa kabila, yun naman sarado. Ito open kasi ito eh. So dito ka lang magkakape sa courtyard, ang tawag na dito. Papalibutan ka ng mga parang building sa gitna sa courtyard, ang tawag nila. So ito, kape muna tayo ha. Okay, init, Americano white. Okay. Tapos na tayo dyan sa Americano white na yung black. So anong pag-usapan natin ngayon? Nakaraan pinag-usapan natin yung tungkol sa buhay dito, di ba, na sabi ko nga sa inyo, nahirapan ako sa buhay ko dito at sa totoo lang ayoko talaga dito matira. Ayoko matira sa abroad, kahit hindi particular sa UK, no? Kahit sa ang abroad ayoko matira, ayoko tumira doon. Gusto ko lang sa Pilipinas kasi masaya ako sa Pilipinas. Ngayon sa totoo lang hindi naman kasi ako malulong tao. Nandyan ako sa Pilipinas, kung ano-ano nga lang ang sinusuot ko. Hindi din ako mahilig hindi din ako mahilig sa sasakyan. Hindi ko din pinangarap na magkasasakyan sa Pilipinas. Kahit nga minsan bahay, hindi ko nga rin pinangarap yun. Pero ito lang ang gusto kong malaman ninyo. Marami kasi mga nagtatanong bakit condominium daw ang kinuha ko instead na kumuha ko ng bahay at lupa sa Pilipinas. First of all, wala akong bahay dito sa UK, sinabi ko na sa inyo yan. At nahirapan akong mag-down payment at isipin mo ang down payment dito ngayon ay 30% na. Kaya imposible na. Kaya ang ginawa namin, nagkasundo kami ng asawa kung bumili o kumuha ng condominium sa Pilipinas. Ang condominium na nakuha namin ay ang SMDC Charm Residence dyan sa may Cainta Rizal, malapit sa Santa Lucia Mall. So yun na, ang mahiwagang tanong, bakit condo? Bakit condominium? Alam mo, nung araw pa lang pangarap ko na yun. Nung nakikita ko nung araw sa Makati, di ba? Lalo na nung mga time na may mga racket ako sa mga shooting sa nung nagka-cameraman na ako, nagpo-production assistant ako nung mga opisina nasa condo. Tapos nakikita ko, wow, ganda naman dito. May swimming pool, di ba? May mga gym sa loob. Sabi ko, one day, pangarap ko yan. One day, makukuha din kita. Magkakaroon ako. So, nung lumuwi ako ng 2018 to, before pandemic. Nung nasa sasakyan kami, kasama ko yung mga kapatid ko, nakita ko na. Sabi ko, may tinatayong condominium doon, malapit na sa bahay ng nanay ko. At sabi ko, ano kayang gawin ko? Sabi ko, sige, bahala na. Pagbalik ng UK, pag-usapan namin ni Twinkle. So pagdating ng UK, pina-research ko muna sa kapatid ko, kay baby, kung ano ang patakaran doon, paano ba makakuha ng unit. So ni-research naman nila kasamang nanay ko, kasi nanay ko nagbebenta din yan eh. Pero binagro ka nung time na yun, hindi naman niya ako kinontra ng nanay ko, kasi nung una kung mukontra yan ayaw niya ng condominium, gusto niya bahay lupa. So hindi niya ako kinontra. Taka ako bakit hindi ito. Yun, na research ang kapatid ko, so kailangan mag down payment ka, pero yung down payment mo unti-unti mo lang babayaran for almost 3 years, at then after 3 years ma-turn over na sa iyo yung unit. Tapos doon ka na mag-start mag-mortgage. So marami mga process yan. So pina-reserve ko na, nag-reserve ako, nakalimutan ko na magkano, pero parang nasa 20,000 lang yata noong 2019 namin sinimulan yan, January. So nagpa-reserve na, tapos monthly binabayaran ko yung down payment pa lang yun. So nung nabayaran na yung down payment, na-mortgage na namin ang nakuha namin bangko, BDO, kasi same company lang naman yan, di ba? SMDC saka BDO saka China Bank. So sa BDO kami nabigyan ng mortgage. So okay na, yun, binabayaran na namin yun. Nakaka2 taon na kami, magta3 taon na this year. Unti-unti lang. Ngayon, bakit nga ba? Bakit condo? Una, pangarap ko nga yan.
Gusto ko talaga condo. Ayoko ng bahay lupa. Tapos, ano ba pang problema sa Pilipinas? Baha. Di ba? Ever since lumipat kami ng Karangalan Village kay Inta Isa, alam niyo yan, mga taga-Kainta. Ang Karangalan Village is hindi siya level sa karsada ng Imelda Avenue o ng Phoenix Avenue. Malalim siya. Kaya pag umulan dyan, bumabaha. Pero nung time ni Duterte, bumabaha din pero hindi ganun kalataas. Pero itong bago yung kay Pinoy, di ba? Yung Undoy ba yun? Grabe. Inabot kami ng hanggang almost second floor ng bahay. Halos second floor ng bahay inabot. Kaya sabi ko, tapos alam mo ba nung una kong dating dyan sa Karangalan, wala pang tao, wala pang mga bahay dyan, kapi pa lang mga bahay dyan, kukunti pa lang. Diyos ko, naging parang ilog, isang malaking dagat dyan. Takot ako. Tapos alam ba ninyo na pati dun sa bahay nila Twinkle, bumabaha din dun sa Marikina nung araw. Mataas din ang tubig dun. Kaya sabi ko, naglimas nga rin ako dun eh. Bukod pa dyan sa Karangalan, naglilimas kami ng tubig. Tapos tutuyo kami dun. Alam mo yung abala na yun, di ba? So, condominium, imposibleng magkaroon ng baha dyan. Pero nung nakaraan, nakita kong isang SMDC, I don't know where, binaha din. Grabe ka BBM. SMDC na yun, binaha pa. Bakit? Ay, ano nangyari? So, kaya ko na muna haluan ng politika eh. So, imposibleng bahain yan kasi ang lalaki ng mga drainage yan sa ilalim. May mga imbakan ng tubig yan. Anong ka sa BGC, di ba? Ang alam ko SMDC gumagawa din yan. Kaya, nakailang baha ng Karangalan since nung nakuha namin yan. Pero ang SMDC, chart, hindi niya pinapasok. Yan na, pangalawa na yan na. Pangatlong reason why, security. Security. Sa isang condominium, maybe 2% lang na mapasok ka ng taong ayaw mong papasukin sa loob. Kaya kung meron kang tinataguan o meron kang kinaiinisang tao at gusto makipagkita sa iyo, pwede mo na sabihin sa security na ayaw mo makipagkita sa taong to. So hindi na siya makakapasok. Ano pa? Hindi ka basta-basta mananakawan. Kung mananakawan ka man, may mga security camera. Makikita kung sino yun. Just lately, yung kapatid ko, nandun siya sa condominium namin, si Baby. May mga construction worker doon sa kabila. Tatlong unit yata yung nabili ng may-ari. So may mga construction worker siya na gumagawa, mga contractor. Ngayon, napansin niya na may nagbubukas ng pinto. So, nireport niya. So, una, hindi mo na inaksyon na SMTC, inimbestigahan mo na nila. Tapos, naulit-ulit. Nung pangalawa, nahuli na nila kung sino yung nagbubukas. Dalawang construction worker. Ang reason nila is, kaya nila binubuksan, naaaala nila, yun yung unit. Kaya yung problema, hindi naman ganun ang pagkasabta. Kung nagkamali ka ng pagbubukas, di ba dapat isang ganun lang, tapos tutulak mo, tapos pag sarado, titingnan mo yung number. Hindi mo nabubuksan. Hindi, binubuksan talaga ng binubuksan. Pinipilibuksan. Ay nung time na yun, hindi pa kami naka-digilock. Hindi pa ako nagpabili ng digilock. Kasi medyo mahal yun. Nasa 6,000 sa installation. So sabi ko sa kapatid ko, nakakita na ayusin niya yun, bumili siyang digilock. Alam mo kung ano nangyari sa dalawang construction worker, sinisanti sila nung kanilang kontraktor. Yung sa ginawa nila. So, isipin mo nasa condominium ka na, bala ka pang pasukin, at ang tapang, umagang-umaga. Kaya ikaw, Brad, na nakatira sa gitna ng bundok, na wala kang kasama dyan, ingat-ingat ka. Sinabi ko na sa iyo yan, di ba? Yung lugar mo, kahit magpapatok ka ng baril, walang makakarinig sa iyo. Oo, alam ko, may mapapatay ka doon sa papasok sa iyo. Pero, paano nabuhay mo? Oh, alam ko bilib na bilib ka dyan sa bahay mo. Oo, okay naman yung bahay mo. Ganda nga ng lugar eh. Diba? Puro unggoy nakikita mo sa gilid, di ba? Pero paalala ko lang sa'yo, Brad, ingat ka dyan. Lalo na yung lugar mo, hindi ka naman pala lumaki doon. Doon ka pala sa kabila. Doon ka pala sa town lumaki, hindi ka naman pala kilala ron. Alam mo ba, napansin ko dyan, nandyan ako sa'yo. Yung lahat ng tricycle, lahat ng mga motor, nakatingin dyan, ang tawag nila White House. At alam nila abroad ka, alam nila UK ka, alam nila nurse ka. Okay, ingat lang, okay? Kaya ako, hindi ko pinangarap yun na bibili ako ng sarili kong bahay at lupa. No? Kondo na lang ako. Kung bibili ako ulit, kondo ulit. At kung gusto kong mag-farm, hindi ako bibili ng lupang farm. Uupa na lang ako kasi hindi na ako magtatagal din eh, diba? Magsi-60 na ako. O 20 years na lang siguro. Swerte kung 20 years, diba? Kaya yan, security ang pinaka-importante.
Pang-apat, yung ano, yung wala kang poproblemahin na pinapagawa mo yung bahay tapos niloloko ka ng kontraktor. Diba? Yung ikaw din ulit, Brad. Diba? Ang tingin mo, sino lumoko sa'yo? At kilala mo kung sino lumoko sa'yo. Forecast mo lang muna po 3 million. Ngayon naging 5 million na yung gastos mo. Tapos hindi pa halos tapos. Diyos mio. Kaya kayong mga kababayan, nagpapagawa ng bahay dyan, bahay lupa, kahit kakilala pa yung kontraktor, kahit pa bilas ninyo yan, o pinsan ninyo yung nagmamanage ng bahay ninyo, wala kayong magtiwala, kayong mga galing UK, lalo na kayong mga baguhan, kung magpapagawa kayo ng bahay, pumunta kayo doon, kayo magpagawa. Ba't kayo magpapagawa ng bahay kung hindi pa kayo umuwi doon? Diba? Yan ang payo ko sa inyo, kung magpapagawa kayo ng bahay, magpagawa kayo pag pauwi na kayo, hindi na kayo titira. Mas maganda yun. Ayan yun naman, magpagawa na kayo maliit na bahay. O kaya magpagawa na lang kayo ng yung mga fabricated house nyo, yun muna. Kasi ano mo, ang daming loko-lokong contractor dyan sa Pilipinas. Hindi lang sa pamamagitan ng mga flood control, pati yung mga private. Kaya yung kaibigan ko nila, niloko-loko siya. Ningan-ningan siya ng pera. Kasi ganun lang yung bahay niya. Hindi nga ako bilib sa architecture ng bahay niya. Parang kabaong. Sorry ha. Alam ko bilib na bilib ka eh. Pero ako lang naman ang kaibigan mo na papunta mo dyan eh. Diba? Wala namang iba. Oo. Ayun yung sinasabi ko. Kaya ako, alam ko, ikaw at saka yung mga ibang tropa natin, minamaliit ako dahil condominium ang kinuha ko. O ulul kayo. Mas gusto ko na yung sa akin kasi alam ko hindi ako niloko nun. Kasi kasi pagka condominium, sila nang bahala. Ngayon, pagka nabigay na sa'yo, na-turn over sa'yo, paayos mo. Oh. Saka Maynila yun, boy. Hindi yun probinsya. I don't know kung anong ang magkano ng value ngayon nun, pero alam ko more than 4 million na ang value ng aking condo. Kung ibebenta ko siya. Pero hindi ko siya ibebenta, retirement home ko nga yun. Ayan sinasabi ko, wala ka nang poproblemahin, basta bumili ng condo. Kung pre-selling pa lang yung condo, syempre hindi mo alam kung matatapos yun lang ang doon. Pero down payment ang babayaran. Pero definitely kung mga trusted company like SMDC, alam mong gagawin nila yun. Hindi pwedeng hindi. Kaya doon ka pupunta sa mga trusted Tapos panglima na, ano pang kailangan ano pang makikita kong dyan pagka sa condominium. Sabay pagbaba mo nandun ang swimming pool, putya. Swimming pool. Alam ko yung lugar mo may dagat. Ayos din yun. Gusto ko rin yun eh. Ayos din yun. Kahit medyo malayo ang lalakarin mo, may dagat. Pero sa akin, swimming pool. Kaya ako, mag-swimming ako marunong ako mag-swimming. Kaya nung pumunta ako doon nung namatay si mama, every night, bumababa ako, nag-10 laps ako doon. Dating hindi ko na nagagawa kasi dito, mahal dito mag-member ng swimming pool, mag-swimming ka sa gym, mahal. Pumunta ka ng mga David Lloyd's, mahal yan, mga 50 pounds babayaran mo. Hindi ko naman magagawa yan kasi tatamarin ka na maglakad tatamarin ka pumunta, wala rin ako sasakyan. Kaya dun sa bababa lang ako, swimming ako. Pag nainitan ako, baba ako, swimming ako. Kahit ilang beses ka bumaba dun, tapos dalawang malalaking swimming pool, 2 pool ang malalaki dun. Tapos may ginagawa pang isa na Olympic size pool. Saan ka pa? Libre. Hindi ka na kailangan pumunta pa na kung saan resort. Diba ayos? Teka, kape muna tayo. Minit na yung maulo ko eh. Pangatlo, sorry. Pang-anim. Malapit sa mga bilihan, sa mga shopping malls. Alam mo yung bayaw ko, si Emil, nung namatay si mama, tapos nalibing na, doon sila nag-stay sa condo. Tuwan-tuwa, sabi ni Cathy, si Emil, dahil napakalapit lang sa Santa Lucia Mall, sa Robinsons East, Pasig, Marikina. At malapit din sa LRT, ito. Pupunta kang Divisoria, sakay ka lang doon. Punta kang Cubao, sakay ka lang doon. Gawa ko lahat yan, tuwan-tuwa ako.
Eh ikaw nasa probinsya. Saan malapit yun sa'yo? Uluwas ka pa. O magdadrive ka pa ng how many hours? Ha? So, alam ko buhay probinsya kayo eh. Yun ang gusto niya. Hindi ako dun. Hindi ako probinsyano eh. Sorry ha. Manila boy ako. Cubao boy. Kaya wag niyong ipilit sa akin yung bumili ako ng bahay lupa. Tumigil kayo. Alam mo, ang mga Pilipino dito sa UK magagaling. Ayayabang, magagaling. Kala mo kung sino. Lalo na yung mga lalaking nurse. Ay Diyos ko, ubod ang yayabang naman yan. Hindi ko man nila lahat ha. Karamihan dyan. Ha? Karamihan dyan. Whether sila ay galing ng care home o galing sila ng hospital. Mayayabang yung mga yan. Akala mo kung sino. Mga probinsyano naman. Yung iba. So, pinagmamalaki ko. Taga Maynila talaga ako. Din ako pinanganak eh. Kaya huwag mo kong turuan. Huwag mo kong tuturuan. Kaya ang sinasabi ko, isipin mo, lahat ng pagbaba mo pa lang doon, makikita mo kaagad, lakad ka lang ng konti, o kita mo na yung Santa Lucia Mall, pwede kang malood ng sini, pwede kang magkape, pwede kang... Ngayon, yung SMDC Charm Residence, gagawa nila ng maliit na mall doon, may mini mall na galagay doon, yung mini mall na yun, nandun na lahat, lalagyan nila ng supermarket, groceries doon, lalagyan nila ng mga coffee shop, baka lagyan pa ng sinihan sana ha. Pero hindi pa kasi natatayo kasi kukunti pa lang din ang tao doon. Pero definitely, pag natayo yun, Diyos ko, ang laking ginhawa sa akin. Kasi kung uwi ako ng 64, siyempre naman 65, medyo siyempre mahina na tuhod ko, mahirapan na ako medyo malayo pa rin ng konti kasi sa Santa Lucia. Siguro mga 15 to 20 minutes walk. Mahirap pa lalo na, ang hirap naman maglakad sa Pilipinas kasi yung mga pavement, hindi pantay-pantay yung mga sidewalk. Parang may hagdanan. Tapos may mga basura, alam mo, Pilipinas wala pa rin binago, ganun pa rin. Malala pa rin. May mga aso. May nahabol pa nga ako ng aso dyan. Kaya pag natayo yung mini mall na yun sa may SNDC Charles, ay naku, ang ginhawa. Yung pag nainip ako, baba lang ako doon. Diba? Oh. Tapos, ano pa? Yung lifestyle mo na feeling. Sorry pag nakakonto ko kasi pag nandun ka sa loob, feeling mo mayaman ka eh. Yung positivity ba na parang rich ka, parang lang hindi naman ako rich eh. Binabayaran ko pa rin. In richness money wala ako na, pero in riches na presuming rich, marami ako yan. Kasi nga pag nandun ka eh, wow, condominium, baba ka by elevator, diba? Pwede kang maupo doon sa lounge, di ba? Naka-aircon lounge, chika-chika ka sa mga gwardiya, di ba? Yun eh, iba yung ano nun eh. Kung nandun ka lang sa ba, kumuha ko ng bahay sa Karangalan, paglabas mo eh, putya na, ang makikita mo doon, mga estudyante, mga kurimao, maiingay, di ba? Ang gugulo. Tapos, ayaw ko na ng ganong buhay. Kasi sanay na ako sa buhay na tahimik eh. Ayaw ko na yung ganon na maingay, ayun pa. Yung pa isa, pang 7, tahimik minsan dahil nga pinapa Airbnb yung SMDC Charms, hindi pa kontrolado kasi ng SM pero pag nakontrol ng SM yan, patay ang mga nag-Airbnb niyan. Alam mo naman ang SM, talagang yayariin ka niyan sa mga penalties at mga fines at mga extra costs na babayaran mo kung nagbi-business ka. Kaya minsan may mga kurimaw na na maiingay na nag-Airbnb, nagpapatugtog ng malakas, pwede mo na may report ka sa security, tawag mo lang, pupuntahan nila yun, pasasawihin nila yun. Yun lang ang minsan problema dyan. Tapos minsan may mga, syempre mga bata nasa corridor, lalaro, tatakbuhan, ganun lang naman. Pero most likely 80% ng oras mo tahimik. Walang gagambala sa'yo, walang kakatok sa likod, walang mauulit, diba? Kasi pa pala sa security, yung mga order ng pagkain sa mga hindi makakapanig sa taas doon, kahit yung mga lala mo. Doon lang sila sa baba. At doon sa baba, doon lang sila pupuntahan, kukunin mo kung ano man yung binideliver na sa'yo. Bagkat, ganda, diba? Yan ang mga advantage sa akin ng having a condo in the Philippines.
So, kayo na mga mapati ko sa akin na walang bahay dito na sinasabi na wala akong kwentang tao dahil hindi ko inasikaso yung bahay dito at the same time magkakabahay nga sa Pilipinas, condominium pala, condominium pa ang kinuha. Tumigil kayo, ha? Tumigil kayo. Alam ko nung pumunta ka doon hindi ka na-impress di ba? Hindi ka na-impress, kaya tumigil kayo. Wala akong dapat patunayan sa inyo. Yun ang gusto ko. Kaya sorry kayo, hindi kayo masusunod ako nagbabayad nun. Kung kayo nagbabayad nun, di sige. Kaya yan ang buhay dito sa UK. Ngayon kung ako sa inyo mga kababayan na nandito sa UK, mayroon yung mga bago, kung may mga pera kayo, mga bata pa kayo, bumili kayo ng condo. Bumili kayo ng condo, kayo bumili ng house and lot. Tayo na ba mamaya, one time, bumili ka nga ng, may mga napapatay nga dyan sa sa mga executive village, di ba? Kahit may mga gwardiya na, pinapapasok ng gwardiya, tapos pinapatay sila pag nalamang mga OFW na galing abroad, US, UK. Di ba marami sa atin ganun, pinapatay, pinuubos ang laman sa loob. Bakit mo isipan pag kumiyaan yung security mo, saka bibili ka niya, yung malapit ka na mag-retire. O pwede ka naman din bumili niya kung matagal ka na dito, kung bago ka pa lang dito at bata ka, bumili ka na. Bumili ka yung, huwag kang bibili sa mga lugar na big cities. Baba, Manila, Pasig, PGC, huwag yan, mahalang mga amenities. Yun sa mga lugar ng kaintak, doon ka bumili, hindi pa city. Siguro Marikina, pwede pa. Pero yung mga punta ka ng BGC, naku, dyan, masyadong mahal ang mga amenities yan. Mahal din ng mga amilyar. Mahal ang amilyar yan. Yun lang. So, kaya, ako, yan ang gusto ko, condominium. So, sorry, kung hindi nyo ako naiintindihan. Huwag nyo na akong pakialaman kasi wala ka talaga kayong pakialam sa buhay ko. Yayabang ninyo diba? Real talk to kaya ganyan. Okay, sige, sunod tayong topic for the way it goes. Paul.